Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Face off ang sunod na hearing ng Blue Ribbon. Yan ang inaasahan. Maghaharap-harap. Face off. Idadaan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson sa privilege speech ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa darating na May 4. Paliwanag ni Senator Lacson, magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig sa issue ng flood control dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ang partial committee report. Aniya, ilalahat sa Chairman's Progress Report ang mga natuklasan sa partial report kung saan nakapaloob ang mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig bilang attachments. Maglalaman din ito ng mga visual aid upang mas madaling maunawaan ng publiko ang ulat kapag iniharap na ito sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lang ang pirma ng partial committee report kung saan kulang pa ito ng 3 para makumpleto ang 9 na kailangang lagda. Gayunpaman sinabi ng senador na bukas pa rin siya sa posibilidad na may iba pa siyang kasamahan sa Senado na pipirma sa partial committee report upang maisulong ito sa plenaryo kung saan maaari itong talakayin, ambyendahan at pagtibayin. Kaugnay nito na una nang inihayag ng Blue Ribbon Chairman na inihahanda na niya ang nasabing Chairman's Progress Report upang ibahagi rin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalyang nangyari. Bukod dito, nais din niyang muling imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite at pagharapin sila ni dating Congressman Zaldico, pati na ang mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mga kickback sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, mas makabubuti kung magharap ang mga nabanggit na personalidad upang luminaw ang mga detalyeng nailabas na may kaugnayan sa flood control projects issue. Samantala, nang tanungin hinggil sa posibilidad na umabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, iginiit ni Senator Lacson na susundan ng Blue Ribbon Panel ang ebidensya kahit pa humantong ito sa Pangulo. Gayunman sa ngayon ay wala pa aniyang lumulutang na matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo kung kasama nga ito sa mga tumanggap ng kickback dahil hindi naman ginawa ang salaysay sa ilalim ng oath o panunumpa. Ano ba ang anong mangyayari sa paghaharap-harap na yan? Sabi ni Senate President pro tempore na chairman ng Blue Ribbon Ping Lacson, kung sa pagkakataong ito ay pagbibigyan na ni dating Speaker Martin Romualdez ang imbitasyon ng Blue Ribbon, kasi matagal na daw nilang iniimbitahan, kaya lang hindi naman uma-attend. Pero baka daw sa pagkakataong ito dahil nalalagay nga sa defensive si dating Speaker Martin Romualdez, baka naman na maisip nito na ang makakatulong para maklear niya yung pangalan niya ay ang pag-attend niya sa Blue Ribbon Committee. Pero in case magkaroon ng pagdinig uli ang Blue Ribbon, you will still invite former Speaker Romualdez? Yes, definitely. Pati yung mga ibang congressmen na dapat imbita. Ginagawa naman namin yun eh. Opo. Kung choice naman nila yun, kasi dinadaan namin yung imbitasyon through the speaker. Tapos kung halimbawa mag-usap sila at ma-advisean sila ng speaker, I don't think even the speaker of the house can compel them to attend eh. Iko-convince lang sila, ipe-persuade lang sila, mag-appear kayo para maipaliwanag yung inyong panig. Pero hindi rin sila pwede, I don't think makukompel sila na, umatin kayo doon. Apo. At hindi naman po magiging kawalan din sa komite kung sakali nga pong hindi rin pa rin umattend po sila dating Speaker Romualdez at yung iba pang mga congressman na ini-involve po at kailangang imbestigahan. Siyempre, may rin yun, may effect din yun. Mas mainam kung sila yung harap mismo. Yes. Pero dahil yung pumapasok ng mga ebidensya na na-implicate sila, call nila yung kung gusto lang sumagot, bigyan ng pagkakataon sarili nila para sumagot. Kung ayaw na sagutin, mananatili yung maglilinger yung kung ano man yung ibinato laban sa kanila. Halimbawa, yung 8th hearing namin, di ba? O yun, dapat sagutin yun ni Speaker Romualdez, pero kung ayaw niya sagutin, yun ang nakatatak
sa isipan ng mga nakapanood o nakadinig nung testimonya nung dalawang staff ni Mr. Rico Ocampo. Nakapending yung imbitasyon kay ex-Governor Chavez Singson. Hindi Yes. natuloy yun kasi nga hindi siya nakapagpadala ng kanyang draft affidavit or hindi timely. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin siya nakakapag-submit eh. Yung sa 18 Marines, 6 na lang yung naiwan, pwede rin i-consider yon. Kaya lang, yun nga, di ba yung salita ng 18 Marines, hindi naman talaga sa aming pananaw, sa akin bilang chairman, hindi talaga kapanipaniwala yung naging logistical nightmare o physically impossible na makapag-deliver ng ganong kalaking halaga. So nagkaroon ng usaping ganon. Ngayon, nakapagbigay na sila ng affidavit sa NBI, pwede naming i-consider na imbitahan at least yung 6 na nag-submit ng kanilang affidavit. So sabi ni Senador Ping Lacson, face off ang mangyari dito. Mag-aharap-harap sila Gutesa, yung 18 ex-Marines, at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Magandaan niya yan. Harap-harap. Kumbaga face off, mag-aharap-harap sila. Sana nga kung nakabalik na sa Pilipinas si Saldico, di malalong mas maganda. Si Gutesa nagtatago, pero sabi ni Senador Ping Lacson, baka makumbinsing lumabas. Kaya ayon kay Senador Ping Lacson, magiging exciting ang susunod na hearing ng Blue Ribbon kung magpi-face off ang mga ito, kung maghaharap-harap. Kasi dapat magkakumprontahan si Romualdez at saka yung si Gutesa at yung 18 ex-Marines. Yung 18 ex-Marines naman, makikita yan kung anong situations nila kapag nakaharap nila si Romualdez. Si Romualdez din, pagkaharap niya yung 18 ex-Marines, di magkakaanuhan kung totoo nga ba ang sinasabi nila. At saka maganda, pag nag-attend sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Romualdez, matatanong na siya nila Marcoleta o nila Aimee Marcos. Ano yon? Pero maganda yan kay Romualdez kasi pag nag-attend siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, makiklear niya yung sarili niya. Ngayon kasi defensive siya eh. Lalo pat na kinasuhan na siya ng criminal complaint ng ombudsman. Mabibigat yung mga kasong isinampa sa kanya. Plunder and conspiracy to commit plunder, indirect bribery, graft and corruption, at saka money laundering. Mga non-bailable ang mga kaso, plunder, at saka money laundering. Kaya ito mga kabunyog, sa part ni dating Speaker Martin Romualdez, ang pag-appear sa Blue Ribbon ang makakatulong para maklear ang pangalan niya. Maganda niyan, sabi ni Senador Ping Lacson, pag umattend si Romualdez, papa-attend din niya rin yung 18 ex-Marines. Mag-aharap-harap sila, face off ang mangyayari. Abangan natin yan. Maganda yan, mga kabunyog, maganda yan. Magandang mangyari yan. Marami nang naghihintay niyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.